mga pinangganak ko mga kiksunan malipayan usab nga pagpakiguban kaninyong tanan karon ning laing yugto usab ni atong turmanon tingog sa paglaom special edition nga magatagi kini sa pulong sa Dios nga nanay kini pinagi sa Sabbath School Quarter lesson nga naplastar kini pinagi sa Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Higalag mga pinanggak ko mga kiksunan na so ito paggadugukan karon is Mission to the Unreached Part 2. Ang pagwali o pagbuhat alang sa mga wala pa masulod, wala pa makabot, Part 2. Higalag mga pinanggak ko mga kaigsunan, sa di patang padayon sa unahan, gusto na kong pibalukan ninyo karong ugma sa Sunday night, mga higala, Sunday 4 o'clock. 3 to 6 o'clock, arrival mga higala dito sa Sports Fest. Sa atong mga kabatanunan so gidapit ng tanan gituan ng tanan mo tambong o pagalasay sa mga tong opening night sa tuang usa ka semana nga programa sa atong mga kabatanunan o sa tibok iglesia Power Churches Association Fellowship. So ang venue ani mao ang NESDA con Nueva Estrella Santiago Dulos Academy. Ang primerong wali nga inyong madunggan may gala will be on Monday night. Okay. Lunes sa gabi mga kigsunan. Okay, so salamat kay kaniyong tanan. God bless you and more power to you. See you there mga kapamilya sa timang nga nagkarayon. Make me and I will go. Buhata ko o ako moadto. Sa pagpadayon mga pinangga ko mga kigsunan, atong dapiton balang espiritus pagiguban ka nato magamputa. Dalaygon og balaan mo nga Dios nga ikaw sa mga langit ang salamat ninintak na sa pag-broadcast karon nga diin ikaw nagapakiguban ug hinaut ikaw magapakiguban pagidugdugang sa imong kaalam grasya gugma ug kaluoy alang sa tanang mga nagpaminaw karon. Kang pulong malito konta kini mapasabot ug masabtan kini aron makinabuhian kini kada adlaw samtang magpaabot sa imong pagbalik. Palingin palintaw ng tanang mga nagatuon sa imong pulong nga makasabot og alimadmad o baka kabot sa kaalam o kay balogikan kanimo. Panlinin tano sa tanang mga kawanin ng istasyon nga dinaplay kini nga broadcast, tanang mga volunteers sa LCM-FM, tanang mga towermen ka magapanalangin kanila ug ang tanang sa mga sponsors o mga donors ini nga programa ikaw magapanalangin kanila. Amahan pasalawa kami sa mga sala kining tanan na magitugyan kanimo gilawan ng madawat pinagi sa ngalan ni Jesucristo nga amo maluluwas. Amen. Okay mga kabilangga kong kaigsunan, ang atong so ito karon nagkanayon Mission to the Unreached. Ang atong memory text makita nato sa Mateo kapitulo 15 bersikulo 28 nagkanayon. Then Jesus answered and said unto her, O woman, great is your faith. Let it be to you as you desire. And her daughter was healed from that very hour. Pasubon ko Mateo 15:28. Sukat pa sa sinugdanan mga pinangga ko mga kapamilya kaigsunan ang mahigugmaon na to ang Dios, mahigugmaon na to ang Dios naga panghita kanunay sa mga nangawala. Genesis kapitulo 3:9 siya nangita kang adano kang iba. O bisan pa sa atong panahon karon ang Dios nagapangita kanimo kanako sa panahon kita mangawala. Sa atong kapanahon karon ang pagpangita sa Dios gihimo pinagi sa pagwali sa mga balita na nakatala o nakapatik kini sa Revelation chapter 14 verses 6 to 12, first, second, third angels. O kini nga pagwali sa mga balita ginaproklamar kini kasagaran sa mga dagkong syudad. Sa mga dagkong syudad because according to the United Nations published sa ilahang findings mga higala di ato 2018 yes 2018 matud pa nga ang United Nations mahigala nakakaplag sila sa ilang pagtuon nga 55% niining atong planeta nga atong gipuy-an karon ana nagpuyo sa mga syudad. Og matod pa motubo pagyud kini ngadto sa 58% from 55 to 58% hangtod moabot pagyud kini og 68% mga higala by the year 2050.
2023 man ta karon mga higala, sa ato pa mga 27 years from now, moabot pa yun og 68% ang mga tao din hinagyon mamuyo sa mga syudad. And we have no choice. We need to witness unto these people about the Word of God in every city where they are residing. Ngadto sa mga syudad nga diin sila nagpuyo, atong iwali dito ang may balita. Apan daghan pa kay mga tao karon panahon nga diin nagdumili sa pagwalis may balita. Maglikay sila sa mga dagkong syudad, dito na sila sa mga gagmayng kabukiran, kasitiuhan, kabaranggayan na nagpalibot sa mga dagkong syudad. They don't attack the city to preach the gospel. Ang ilamang gud mga pinangga ko mga kaigsunan kay sa syudad, ikinalan ang pagpailob, antos, mga estratehiya, kaalam sa pagpahibalo sa kamaturan. Pero si Kristo mga pinangga ko mga kaigsunan siyang panahon, ang mga apostoles gikan sa Galilea, iya kining gidala ngadto sa mga foreign regions. Iyang gidala ngadto sa mga dagkong nasod, mga dagkong lugar, mga higala dito sa mga boundaries nga diin ang mga Hudiyo ginalibutan sa mga nasod nga diin dili mga magtotoo. Can you remember na ang nasod sa Israel gilibutan sa mga nasod, sa mga dagkong nasod nga dili mga magtotoo? Habi ninyo mga pinangga kong mga kaigsunan, batasan ni Kristo nga kung makakita siya asa ang dakong duot sa crowds, dakong duot sa mga panon sa katawhan. Sumala pa sa Mateo 9:36, maluoy siya sa crowd, maluoy siya sa panon. Gani matod pa niya, a sheep without a shepherd. Kini mga tawhana, mga karniro, kini walay magbalantay. Naluoy sa kanila mga kaigsunan, gani sa Marcos 9:38, matod pa niya, pray ye therefore the Lord of the harvest. Pagampo kamo ngadto sa Ginoo sa mga Ginoo sa mag-aani, nga siya magpadala unta og daghan pa kay mga laborers sa iyang alanihonon. Kung ikaw ni nga mag-alani nga ipadala sa Dios, why not say yes? Let's do. Og ang dakong duot sa mga katawhan nga gustong walihan sa Dios mga higala, naa sa mga dagkong syudad. Naa sa mga dagkong syudad. Kaya ba ka mga kaigsunan, ang atong syudad karon puno sa mga tao nga diin wala makaila kan Jesus Christ? What have you done for them? O si mong gihimo kanila sama po sa gibuhat ni Kristo unta ang atong pagabuhaton kanila. Ang uban kanila mga kaigsunan wala na panahon maminaw sa pulong sa Ginoo, but we have to find strategies, methods para sila makadungog sa mensahe, makakabot sa may balita. Or modawat sila or mo reject sila. As long as they will know, these people in the city will know. Kita mga kaigsunan sa balaang kasulatan, how many times kinapasabot na daw, we are called, kitawag ta mga kaigsunan, to be a light bearer among the people around us. Gitawag ta nga mga kahayag, magdala og kahayag sa mga tao nga nagapalibot kanato. Sa paghimo nato niini mga higala, let us do this with love. Let us know every people, their needs, how they feel, and what they think, and what their aspirations are, and what are their needs. Sa ito pa, katong method ni Jesus Christ itong i-apply, mingle, know their needs, and show sympathy, know their needs, get their confidence, and serve their needs. Then bid them to come follow me. Sa atong pagtuon, manghigala karon nga semana, we talk about facing different challenges. We talk about search for the lost, an inclusive work, save the lost, be a light among the people.
Mao natong pagisgutan mga pinangga kong kaigsunan. Balang gisgutan to tibuok semana. Now, also may mga challenges mga pinangga kong mga naminaw. Remember, sumala pa sa Judges 3 verse 1. Now these are the nations which the Lord left to prove Israel by them, even as many of Israel as had not known all the wars of Canaan. So, ang katawan sa Israel mga kaigsunan, gilibutan sa mga nasod and they conquered them by war. And those people, those Israelites who have not experienced war, ginapaabong sa Ginoo ngadto sa gubat para makaigsinati sila what is war. And don't forget, during that time, ang ilahang form of evangelism crusade was in form of war. Pinagi sa gubat mga kaigsunan, gipadako sa nila ang Dios, nga ang Dios may makagagahom sa nga tanan nga dili mapildi og gubat, hinunua mo daog kini sa mga gubat. That was the evangelical strategy ni atong panahon na. Lahi atong panahon kaniadto og karon mga kaigsunan. Sa ilang panahon was physical war, but our in our time today is what we call the spiritual war. Ang atong mga tao karon mga kaigsunan, dili na mo patay, dili na mo kan. It's something like different sa ilaha kaniadto, but the point is this. Ang mga nasod kaniadto mga higala sa palibot sa Israel nakaila og kinsang matuod nga Dios, pinagi sa pagkabangtugan nga makigubat sa mga katawan sa Israel nga gipanguluhan ni Salmista David. Hangtod iyang anak nga si Solomon may naka-harvest sa kabantugan sa Dios mga kaigsunan, sa kalampusan sa buluhaton nga gihimo sa katawhan sa Israel sa palibot nga mga nasod sa Israel. Ang hari sa palibot mga kaigsunan, like kining hari sa mga nasod sa Pilistianon, nagkig-amigo pag-ayo sa Israel. Gani kini si Hiram mga kaigsunan, hari sa Tiro, nagkig-amigo pag-ayo sa nasod sa Israel. Matod pa niya nga usa may mga kinanglano nimo magtukod kag templo sa Jerusalem, I will supply everything. Kahoy sa sidar, usa pa nang mga kahoy nga gikinahanglan ninyo, ako nang ibarko i-deliver na ko na sa inyo. Pero doon ay barter mga kaigsunan. Sa kanito mo siyempre barter trade magod kanito. Tagaay po may pagkaon para sa kuang palasyo sa akong tibok nasod sa Tero. So, ang ilang relationship was working, apel pang ng economic relationship. Prabi ninyo mga pinangga kumakaigsunan, gituyo unta sa Dios nga ang katawhan sa Israel palibutan sa mga nasod, mga dagkong nasod nga dili mga magtotoo para makakita og makaila sa kahayag. Pero you know what? Tungod sa mga panalangin sa Ginoo kang Solomon, ang record nagkanayon nga nangasawa siya 700 kabuok. Luna sa concubines puyo-puyo nga 300 kabuok. 1,000 kabuok. Ang Dios nagbaod baya nga ayaw mo pangasawa o mga dili katawhan sa Dios. Kaya base ka na nga mga babae, mga lalaki, maunay mo yud-yud kaninyo, aron kamo makatalikod gikan sa matuod nga Dios o musimba kamo sa mga Dios. And most likely mga kaigsunan, grabe ang mga nasod kaniadto magregalog babae. Ang gihimo ni Solomon, nakalimot siya, gipangasawa niya tanan. Ang naitabo, kada asawa, kada kabit niya, gibuhatan niya gruto, gibuhatan niya balay-balay altar sa ilang mga Diyos. And that was the reason nga nabuak ang Israel from northern kingdom to Israel to the southern kingdom of Israel. Nahimong apostasya ang northern part of Israel mga higala.
Gani karon murag nawagta na gani ang kinatibuk ang Israel. So, ang punto dinhi mga kaigsunan, kining mga challenges na to karon dinhi, we are to preach the gospel, not to be being preached. Ang challenge na to, mga pagwalis ng balita, mga to educate sa mga tao, not to be being educated. Ang uban ka na to, mga higala, malipay nga nahimong barangay captain, proud ka na to, nahimong barangay captain, but in the end, puryagaba lang, hinuuntanan kapitan nga Adventista na ingon ani, ulaw kayo kay wala na mo syat-syat na si kapitan mga higala. Muadto nagsimbahan pula-pula nag-ilong, pula-pula nag-aping. Imbis siya may mudala kining katawhan sa Ginoo nga nahimong barangay captain, mao'y mudala sa mensahe ngadto sa barangay. Unta ang iglesia mao'y mulamoy sa tibuok barangay. Ang nahitabo ang kapitan may gilamoy sa kinatibuk ang barangay. Giapil pa yun ang iglesia kay doon ay mga usay nga kalihukan sa barangay, ecumenism program, paapilon ng simbahan. Paapilon ng simbahan in the sense magtapok dito tanang klaseng mga relihiyon, mag-usa dito manayaw ang bagay. Halos tanang mga protestante relihiyon karon manayaw baya. Kini lang bayang Baptist o kaning 70 Adventist madi manayaw. Pero mo kumpiyansa sa mga Adventista, kamao na pud mo sayaw. Nagpractice na tayo'y mag-8-8. Dili. Si title na. Dili na 8-8 ang title na. Sorry. Sa nang kantahan na. Nga parihag tono sa tayo mag-8-8. Ha? Ikaw anak sa Diyos. Ikaw anak sa Diyos. Ako anak sa Diyos. Kitang tanan anak sa Diyos. Yan sa koro na. O malagi na tayo mag-8-8. Kamao na po sila manayaw. Kabalo na po manayaw. Puregaba lang. Dili po tanan. Imbis mag-Bible study, magtuon sa Biblia, nag-practice na po og panayaw o mga batanong Adventista, mga kaigsunan. Busa doon ay mga programa sa barangay nga diin, ecumenical program mga higala. Di na po mabitin ang uban simbako lang palayo. Dili hinon tanan. Kay pagsayaw sa mga born again, mga Pentecostal uban pa, naman po'y sayaw ang Adventista, puregaba, purebuyag lang. Pero I don't mean nga mo apel man ta og ecumenical program nga kabalo naman ta nga kanang ecumenism is for the fulfillment, it is a groundwork sa utok sa mga tao nga every church must be in unity, magkahiusa mga higala to pursue the proclamation of the National Sunday Law. Dito man na padulong. So, mo na problema, mga challenges ka na, mga uban maglibog lang saman. Moapil tag ecumenical program, dili. Naapag yung problema sa barangay. Tanang simbahan, magbutang og Christmas tree og lantern. Kay Pasko ron, mauna na ron. Mauna na yung problema ka ron. How do you handle that problem? Ako ba yun? Babahin ang church. Na mosugot, magbutang na lang Christmas tree, lantern, Santa Claus, da silang simbahan, magbutang og mga Christmas lights. Kay kuntis lagi kada simbahan mga kaigsunan pagwapuhay og mga Christmas lights og lanterns og parol. So naay mga lugar po nga mga ana. So in which the question is, asa namang prinsipyo, asang pagtuo sa mga kaigsunan gilamoy sa kalibutan. Mao na ang mga challenges. Abi ninyo, sa kasaysayan kaniadto ang ato ang makatawhan sa Dios gipalibutan og mga paganismong mga nasod nga matigsimbag mga Dios, mga nasod mga negatibo ang influence ngadto sa katawhan sa Israel. Pero si Kristo mga kaigsunan, iyang gidala ang iyang mga tinun-an ngadto sa boundary sa region sa nga diin na dito ang cross-cultural urban mission. Dito sa Sidon ug sa Tyre mga higala, dito gidala ni Kristo ang iyang mga tinun-an. But pasabot, iyang gi-expose
ang iyang mga tinun-an sa mga lugar nga ingon ini. Nayuban nato mga kaigsunan magmensahe, sa mga Adventista ra pod magmensahe. Sila kuno ang remnant church. Sila daw kuno ang tinuod nga Adventista. Sila daw kuno ang tinuod nga Adventista. Asa sila magwali sa mga Adventista ra pod. Magdadaog mga blender, kay kuno medical mission, pastilan, gisayop ninyo og sabot ang medical mission ninyo. Magdag blender, mag-juice, unya kinsay pang saka-sakaon ng mga balay, mga Adventista ra pod. Si Kristo dili. Dito niya gidala sa boundary mga kaigsunan. Gipaabong niya sa Sidon ug sa Tyre ang iyang mga apostoles. Iyang gipaabong dito sa mga pagano nga mga lugar para dito sila makahimo sila sa pagpahibalo sa maayong balita. Makonfront nila mga kaigsunan makonfront nila ang mga bias, bigotry, o ma-model nila ang ilang holistic followers. Mahimo nila ang pagwali sa kanang gitawag og urban mission sa tanang mga cultures o nationalities. Daghang kayong mga challenges ang Adventist Church karon. Perti kadaghan. Like urban missionary, o sa urban missionary mga higala, gipadako ang kanang health gospel approach. Health gospel approach kanang pagkabuot sa mga tao pinaagi sa pagpahibalo sa maayong balita, pinaagi sa maayong lawas, maayong panglawas, manang including the health and environmental concerns. Labi na sa mga non-Christians nga mga lugar. Ang uban mingon nga pasangil man inyong health, di man na pasangil mga kaigsunan. Usa sa kabahin sa maayong balita mga higala is to promote health reform, health concern, to address the health issues of the people. Gitawag din na nila og medical mission mga kaigsunan, which is true. Sa medical mission mga higala, dili itungod kay mangundang na mog trabaho, kay mag-medical mission, mali man na oy. Mangundang nagpagka-maestro ug maestra kay mag-medical mission, that is wrong. Mali na. Kanang pagpa-Bible study, personal evangelism is part of medical missionary work. Kanang health lecture mga kaigsunan is part of medical missionary work. Kanang pangtudlo og pag-educate sa mga tao may tungod sa sanitation, may tungod sa pag-amping sa panglawas, that is part of the medical mission. Apil na ang pagpa-Bible study, usbon ko, apil na diha ang pagwali sa may balita, because the good news is including good health. Actually, bisag unsa nga bahin ni anang mga butanga nga imong ginahimo, Bible study man, magwali man, health lecture man, manambal man kas mga pasyente, those are what we call as a whole a medical missionary work. And that is to be done in the city. Mauna manghawa mo og syudad, kay magtapok mo sa bukid, pastilan ninyo. Pwede man mo mamuyo dito sa bukid pero ay mo panghawa sa syudad aron sa pagwali sa mga balita. Kanang bukid himuon ninyo ng kanang recess area. Recession area mga kaigsunan. Diha mo magpanday sa pagtuong sa pulong sa Ginoo, pagproduce og mga pagkaon para mabitbit ninyo sa mga walay kaon sa dakbayan, pastilan. Wa ba mo kahibalo mga kaigsunan nga ahilabihan kadaghang walay kaon karon sa tibuok kalibutan? Sa Pilipinas palang daan pormaray, paselo ako ninyo. Pormaray nagnindot sa mga nagdumalas Pilipinas. Kung mutanaw ka sa Malacanang, mutanaw ka sa mga senador, mga congressmen, makayong ka pagkanindos Pilipinas mga kaigsunan. Pero please, pangadto mo mga hospitals, labi na ka ng mga public hospitals. Ako,
Adto mo mga malls, makaya mo naghanag kwarta sa mga tao ron eh. Perti naghanag kwarta sa mga tao. Malipayo labi na kay Pasko. Perti kalipay sa mga tao karon. Palit dito, palit diri, magbaguod sa mga karga, mga kaigsunan. Makaingyo ka, what a wonderful world. Pero muhangyo ko ninyo, pamisita mo mga hospital sa gobyerno. Kana sa gobyerno lang yun. Like SPMC, like provincial hospital, like municipal hospital, pamisita mo dito. Naa sa gawas mga kaigsunan, way kapamalit og tambal, way mga pagkaon ng mga tao, pastilan paita. Then what shall we do with these people in the cities? Unsay buhaton nato ining mga tawhana nga nasa syudad. I don't say that those people are alone to be the subject for our medical mission in the cities. Bisag kato mga tao ng grocery na malito mga daghang kay mga pamalit, mga kumplito og kaon, they are still part of our medical mission. Why? They need the word of God. They have the material food, but they are in scarcity of the spiritual food. Muna yung mga challenges mga kaigsunan. Others, ang uban kanato mga kaigsunan, nagatubang tawag hagit sa mga tao sa evangelism with a high cost of living, racism, bigotry, nationalism, constraints on religious freedom and expression. Daghang mga things to consider, I mean. Kung naa ka sa syudad, magwali mga higala. O kining mga barriers tanan ato ning atubangon, ato ning bungkagon by faith. Nevertheless, kini nga mga obstacles mga kaigsunan, bisag unsa ni kadaghan, like kining gitawag og kanang health and environmental concerns, like high cost living in the cities, racism, bigotry, nationalism, religious freedom, kanang tanan nga mga klase-klase nga mga babag sa pagwalis ng balita sa mga syudad. Nevertheless, despite these obstacles, we must work for the cities. Walay razon nga dili ta mag-work para sa syudad. Bisan tuod mga kaigsunan, ang syudad ipit kayo sa freedom, but we need to work for them. They need the word of God. They need us. Nagkinahanglan sila kanato mga kaigsunan. Another, sa Mateo 9 versikulo 36, but when he saw the multitudes, referring to Jesus Christ, he was moved with compassion on them because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Si Kristo pagkakita niya sa crowd mga kaigsunan, naluoy siya sa crowd. Nakaingon siya, pastilan kini mga tao na karniro man ni siloy. Ang problema lang ni mga tawanan kay wala sila'y magbalantay sa karnero. Walay duda. Si Kristo mga kaigsunan nahigugma sa crowd. Individually in the crowd. Sometimes we don't want multitudes, di ba? Sometimes we don't want crowd. Ang uban mingon natong ay pastilan mantuman ang ato ang pagwalis ng balita, dili kay by crowd. No, pwede kang magmantuman, oo, pero pwede po kang mag-crowd sa pagwalis ng balita. Ay pastor kanang daghang walihan niya, daghang mabautisman, ay stilan mga waara na gyapon, ayaw lang pag-judge igsuon. Bahalag usara kabuok, okay na ni, yes, okay ra yun ang isa kabuk mo bautisman. I don't argue against you. Pero ayaw po ninyo ikondinar kung doon ay by crowd nga mabautismuhan. And these crowds mga kaigsunan are in the city. Wa ni sa kabukiran. Sa kabukiran na ay crowd ito, na mamatian. Na ay mamatian. Pero wa po ihawon panahon sa namatian, walay baboy, walay handa, wa po mag-crowd. Depende kung dato kay mag-crowd. Bisan sa syudad ba manggihapon, o walay kaon, walay crowd. Pero abi ninyo, millions of people are residing in the city and they need us. They need us. They are sheep
without shepherd. Mga karnero ni sila, mga kaigsunan, nga walay magbalantay sa karnero. Habi ninyo, si Jesus Christ, mga kaigsunan, pagka kita niya sa crowd, nakaingon gid siya, mag-ampo ta. Versikulo 37, then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field. So kanang kung duot sa panon sa mga tao, mga kaigsunan, nga naa sa mga syudad, daghan kay mga tao, gamay ra gyud kay mga magwawali, daghan ra kay gamay ra gyud kay mag-ani. Ngano man, asa man ang mga magwawali, asa man mag-ani, mahadlok mo atake sa syudad. Tuwa sila sa bukid, mga kaigsunan. Tuwa na country living. Di na mulugsong og syudad kay nag country living. Ang mga maestro nga mga gwapo kay trabaho sa syudad, mas may na tato nagmaestra sila para maka-interact sila sa ilang mga kaubanang mga maestro ug maestra. Sa maayong balita, gipaundang, gipa-resign. Kaya tuwa nag-uma sa bukid, mga higala. Na yung mga doctors, mga nurses, may nalang tato makatabang sa mga tao sa syudad, gipa-resign. Kaya tuwa na sa bukid, pastilan, what a medical missionary, extreme mind of these people. Manang usahay, ang medical mission nga trabaho, dili masabtan sa mga kaigsuunan. Something like negatibo ang mga tao about medical missionary work. Because ang nagwali about medical missionary work ng igala, dili pod kamao mosabot og unsay medical mission. Gatuo sila medical mission, manago og bukid, dito na mamuyo, biyaan ang syudad. Saman mo dito, magunay-unay mo dito, wali dito sa iyong kaugalingon. Mao man ay trabaho sa mga offshoots sa mga kaigsunan. Ang ilang walihan, Adventista rapod. Yes, that's true. Pero abi ninyo, si Sister Ellen White sa Desire of Ages, page 339, after the encounter with the Pharisees dito sa Capernaum, mga kaigsunan, and crossing Galilee, repaired to the hill of country on the borders of Phoenicia. Looking westward, he could see spread out unto the plain below the ancient cities of Tyre and Sidon, with their heathen temples, their magnificent palaces, and marts, and trade, and the harbors filled with shipping. Nag-ingon Sister White nga kining human si Kristo nag-encounter sa mga Parisiyong mga sa Capernaum, siya kining mga tawanan ni within the church, mga hambugero kining naay mga katungdanan sa Capernaum, kining naa sa sinaguga, mga tag-as kay ihi ni mga tawhanan ni tinaga ni halos maminaw sa akong isulti kanila. So ang gimo ni Kristo, nihawa siya dito, niato siya sa mga dagkong syudad. Dito siya sa mga dagkong syudad, sa Tyre at sa Sidon, mga higala. Dito sila mga dagko kay mga palasyo, sila mga tindahan, sila mga malls. Dito si Kristo nagwali, mga higala. Wa man ko mag-ingon nga kitang tanan, depende ang Ginoo mo gamit nimo, sa gamiton ka sa barangay, gamiton ka sa syudad. Pero naay gamiton sa Ginoo sa syudad atong suportaran. Naay batanon sa bukid no, ganahan kay kung tanaw na iyang mga video. Magwali sa mga basis. Nya nakanindot magwali sa mga basis, dili siya mangayo o kwarta, siya pa manghatag og Biblia. No, Adventista na mga kaigsuonan. No? Naganahan kay kumamit-tanaw na iyang mga videos. Sa mga syudad, mga bases, mga malls, pag nikamutan na ito, makasulog na iuban manghatag o mga tratados, mga libro, mga booklets diha sa mga malls, mga kaigsuonan. Atong sudlon na Ginoo ni bahibahaw ning tanan. Ikatag na to ang mensahe atong ipahibalo sa mga tao ang gugma sa Dios o ang iyahang hinanali nga pagbalik.
Tanawar ko na ninyo ug asa ang dagkong crowds, asa ang mga dagko nga mga pundok sa mga katawhan from Syria, Galilee, Decapolis, Jerusalem, Judea, and Transjordan. Tanang mga tao ang sila laing mga lugar minunot kang Kristo, mga higala. Sumala pa sa Mateo Kapitulo 4:23 hangtod sa 25. Sa dihang kini mga lugar na himo ng andam, si Kristo mga kigsunan ni adto sa riyon sa Tyre o sa Sidon, sa Phoenicia, o kadtong mga lugar ang mga kultura ato lahi sa ilang kultura sa Israel. Pero tungod sa maong location nila, nga daghan silang tao, giadtuan gyud sila ni Jesus Christ. Giadtuan sila ni Kristo, mga higala. Kaigsonan, doon ay gitawag og inclusive work. Inclusive work, okay? Tanaw na to nig maayo. Depende kin sa imong audience. Makita na to ni siya sa pag-compare na to sa tuang memory text nga mabasa na to sa sige to memory text na to nabasa kining sa Mateo 5:28 mga kaigsunan. Sa bersikulo 22 matud pa ni San Mateo, and behold, a woman of Canaan came out of the same coast and cried unto him, saying, Have mercy on me, O Lord, thou son of David, my daughter is grievously vexed with a devil. Ang gigamit ni San Mateo banay babae nga taga-Kanaan. Pero si San Mateo sa Marcos 7:26, the woman was a Greek. The woman was a Syrophoenician by nation, and she besought him that he would cast forth the devil out of her daughter. Oh, what do you think, mga kaigsunan, anong ingon ani? Kabalo mo? Yun ani, mga kaigsunan, ang plastada. Ang mga tao dito, doon na mga tao, mga kaigsunan nga, mixed multitude, okay? Niadtong panahon na ang Hudiyo ng mga Hintil dili magkakauban. Lahi ang Hudiyo, lahi mga Hintil. Ang mga Hintil, okay na sila makikamigog Hudiyo, pero ang problema sa mga Hudiyo, very strict, di sila makikamigog mga Hintil. Ang mga Bible scholars nagtuo nga si Mateo nagsulat siya nga ang iyang readers, ang iyang audience sa iyang libro, mga Hudiyo. Sa kasamtangan si Mark, nagsulat siya nga ang iyang mga audience, mga Gentiles, labi na sa mga Gentile ug utok. So paminaw nimo ilang mga statement, mga kaigsunan, dunay kalainan pero maura ang sihitabo, ang setting sa nahitabo. Okay. Bantay mo. Si San Mateo nag-describe siya sa babae nga national race niya Canaanite. Si Marcos gigiyahan sa balang espiritu, wa ko mag-ingon si Mateo, wala pod giyahi. Silang duha gipanggiyahan. Nagdugang og termino nga iyang gipasabot og dugang nga kini bayhana dili lang kay taga Kanaan, Grigo pa gyud ni siya. Grigo o sa kahintel, iyag yung gi-emphasize pag-ayo, o sa kay Syrophoenician by birth. Kabalo ka, mga kaigsunan, this is the only time na na-mention sa Bible kining statement. Ang Canaanite sa magod, mga higala, dili na sila Hudiyo. Dili na sila Hudiyo ng Canaanites. Gentiles gyapon na sila, pero kanang Kanaan na-appeal na, gitawag man na siya promised land. So, lugar ka na nga diin naa nag-reside ang mga katawan sa Dios. And Jerusalem, Israel, is part of the Canaan. Pero pag iyong gani nga, this mother, by nationality, is Canaanite, subot na sabot Gentile. Pero, una-una ni Mateo, ayaw ninyo ni kalabana kay, ingon ba itong mga apostoles nga, send her away.
kaya nagdaran na siya samok. So meaning, the disciples who were Jews were not interested of that woman, maybe by nationality. Mato ningon si San Mateo nga Canaanite man ni. Canaanite woman. So man ang mga Hudiyo nga mga apostoles papawaan na siya diya kay wala siya pulos. Pero si Kristo yung giatiman to bisag Canaanite. Di ba? Dili siya Jew, pero Canaanite. Pero si San Marcos nga nag-expect siya nga iyang mga readers, mga Gentiles, giklaro gud niya nga kini siya inyo ning parente. Grigo ning bayhana ni, Syrophoenician ning bayhana ni by birth. So, kung imo tan-awon ang sugilanon na pagka-plaster sa istorya mga kigsunan, dako kang impact mga higala sa mga audience, background sa ilahang worldview. Ang kang Mateo mga higala, makita nila nga usa lang siya kababae nga heathen or luog or dili Hudiyo. That's all. Nagsugod ni siya mga kigsunan nga ang Canaanites tungod kay mga idol worshippers, doon na sila evil lifestyle. So muli nasabtan sa mga tao nga kuan siya. So Matthew was more on of the beliefs, more on of the lifestyle, more on of the faith, more on of the cultural subjection of this woman. But Mark was more on giving the true value, identity of the woman. Kabalo mo mga kaigsuonan, prasgod na to, good? Ha? Prasgod na to. Nagani magpurong-purong nagani niya magdadag kuan laig sinultihan. Ino na ito, na Muslim na Muslim. Hindi man ninyo ingnon nga na taga Lanao, na taga Marawi. Di ba? Why not call them by their place, by their origin, by their tribe, by their people. Immediately militan, Muslim daw, Muslim. Nga mandaya dito. Di ba? Nakuha yung point. Kanang doon natin, prasanang naibaming. Ang namumba, mga Muslim. Lagi mangawat, lagi nga Katoliko. Di man lagi mingong nangawat Katoliko. Why? Ang balita mayroon din nga, ang nangawat si Tanpulano, nagilungkab, nanulis, nanglugo si Tanpulano. Nya katong nanglungkab, nangawat, Katoliko to. Pero nga wala i-mention nga Christian. Ang nangawat, nanguan, nanglungkab, Christian, Katoliko. Wala lagi gisultian na. Gingan lang yun siya sa iyahang sarili o kinsay pangalan sa nanglungkab, nangawat o nanglugos. Pero nga o ka ng mga sakop sa Muslim faith, mahitabo nga mamumba, manulis, mga Muslim ang nangawat. Why not call them by their right name? So pinaagi ana mga kaigsunan, kita ang naghimo og barrier. Kita nga tanang Muslim kawatan, tanang Muslim mamumbahay? No! In fairness nakoy mga friends, I call them brothers, mga Muslim, mga kaigsunan, buutan kayo. So we will not involve who they are in their faith. We will identify them by tribe, by place, and that would be better. Sa Ellen White sa Desire of Ages, page 400, matupan niya, Christ did not immediately reply to the woman's request. He received the representative of a despised race as the Jews would have done. Mama na ginabuhat sa mga Hudiyo. Pagtanaw nga di ka Hudiyo, ayaw na, pangit na. Kaya di na sila Hudiyo. In this, he designed that his disciples should be impressed with the cold and heartless manner in which the Jews would treat such a case. Kabalo si Kristo nga kini mga Hudiyo ni basta Gentile na gani tabang kena silang pagtagad ining mga hintel mga higala. Tabang ilang pagtagad. So ang himo po ni Kristo mga kaigsunan igano inyo man ang ipalayo. So gitagan special treatment karon dayon
imong pagtuo nagaayo sa imong babae nga anak, tanawa dito, pag uli nyo sa inyo dito, maayo na ang bata. Nya sayon ra kay mo mingog send her away. It was a very special ang pagtagad ni Kristo ni atong dili o sa kahudiyo nga babae. Don't forget that Jesus came to save the lost. Mateo 15:23, but he answered her not a word, and his disciple came and besought him, saying, send her away. And she cried out, and she cried after us. Si Kristo nag-ingon siya nga kaning pulong dinihatag sa mga iro. Ang iro, mga kaigsunan, they are not followers of Jesus Christ. Bisan pag Gentile pa ka, pero nituo ka ni Kristo, you cannot be considered dogs. Bisan pag Hudiyo pa ka or Israelite pa ka, pero wa ka mutuo ni Kristo nga manluluwas, you are still considered dogs. Matong si ingon si Kristo nga kini ba nga pulong di ba ni para sa mga iro. Iro are those who don't accept the words of God. So, diatong panahon nagipasabot ni Kristo, mga kaigsunan, nga we have nothing to become different from or indifferent with the Gentiles. Ka-remember mo sa Acts chapter 10 si San Pedro nakakitag pananahon, ayaw pagnganlig bastos dili binalaan ang mga butang nga hinluan sa Dios sa buhat 10:28. Ang katong hinluan sa Dios mga katawhan to, mga Gentiles to, kamusayod matud pa ni San Pedro nga supak sa balaod sa mga Hudiyo magkigharong sa mga hintil apan ang Dios nagpahibalo kanako nga dili nganlan og bastos mahugaw ang mga butang o ang mga tawo nga hinluan sa Dios. So to those who accept Jesus Christ as their personal Savior, kadtong babae nga usa ka Canaanite nga matud pa ni San Mateo, pero giklaro gyud ni San Marcos nga usa ka Grigo, usa ka Syro-Phoenician nga babae, bisan pa tuog dili sa Jew, pero tungod kining dawat sa ni Kristo personal luwas, gihinluan siya, mga pinangga ko, mga kaigsunan. Gihinluan siya, gidawat siya ni Kristo, mga kaigsunan. Sabi ninyo, what matters most is the faith. What matters most is your faith. When the Son of Man, according to Luke 18:8, I tell you, matud pa ni Jesus Christ, that He will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man cometh, shall He find faith on the earth? Di na pangitaon ni Kristo ang Israelite, ang Gentile, ang Greek, ang uban pa rin. No, He's looking after your faith. Can He find faith? Ang mga apostoles, bagyo unos ng taranta na Hesus Kristo, you of little faith, gamay niyong pagtuo. Ang mga apostoles, mga kaigsunan, gi-challenge niya nga to preach in the cities. Mahadlok mi Ginoo kay mga bright mga tao. San Pablo, diadto sa siyudad sa Corinto, dito nagwali sa Areopago, dakong siyudad, mga kaigsunan. Let's have our faith. With great faith, mga kaigsunan. Remember, ang mga apostoles, sila pa man unta ang naa sa duol ni Kristo, sila pa ang lesser faith. Pero katong woman nga miduol kang Kristo has a great faith. Katong soldier nga nituon ni duol ni Kristo nga usa pagano, usa ka dunay great faith. Katong usa ka sanlahon nga miduol kang Kristo, dunay great faith. Katong buta, mga kaigsunan, nga miduol ni Kristo, dunay great faith, mga kaigsunan. That's why pinangga ko, mga kaigsunan, dili na to ikalimod nga proud ra kay ta nga Adventista ta, proud ra kay ta nga by birth na tao ta nga daan ng Adventista to mga ginikanan, proud ra kay ta nga nata sa organized church. No, I'm not saying we will not be happy if we belong to the organized church. I'm not saying that we are not be proud that we belong to the Seventh-day Adventist Church. Pero ang problema, mga kaigsunan, proud ra kay ta tanan sa physical affiliation nato.
Proud na kita sa itong institutional affiliation. Proud na kita sa itong organizational identity. But we forget about faith. Nalimtan na atong pagtuo. Unsang atong pagtuo nga to sa atong buhi nga Dios. Kaigsunan, pamalandungan ninyo na pagayo. The Lord will bless you. Ang Ginoo magpanalangin kaninyo. Si Sister Ellen White matod pa niya, the terrible disasters that are befalling great cities. Matod pa sa Call of the Cities, page 21. The terrible disasters that are befalling great cities ought to arouse us to intense activity in giving the warning message to the people in these congested centers of population which will still have. Ang terrible nga mga kalisdanan nga nagakitabo sa mga dagkong syudad, mga kigsunan, mao ni ang nagpasidaan kanato nga ato gyung walihan ang mga tao nga naa sa syudad. This is a great opportunity. Ang uban na nangamatay na tsunami, ang uban na nangamatay na sa mga balatian, ang uban na nangamatay na sa mga landslides, ang uban na nangamatay na sa mga linog, uban nangamatay sa mga balatian, pandemya. But we have not done our best to preach the gospel to them. Sin and wickedness are rapidly increasing. Ang salog ang pagkadautan, paspas ang pagtubo, and now we shall have to redeem the time by laboring all the more earnestly. Nagpadayon si Sister White sa selected messages draw in heaven courts. The duty of God's servants at this time is to preach the word in the cities. Iwali ang pulong sa mga dagkong syudad. Christ came from the heavenly courts to this earth in order to save souls, and we, as all almoners of His grace, need to impart to the inhabitants of the great cities a knowledge of His saving truth. Matod pa ni Sister White, mga pinangga ko makaigsunan, nga kita, nga mga almoners, almoners ang pag-pronounce, I don't know how do you pronounce that? Mga sponsors, in other words, mga distributors, mga providers, mga kaigsunan, mga suppliers sa pulong sa Ginoo, suppliers sa mga hinabang. Mauna karon, we need to double our time working. Na samtang magwalita, we can finance our sermon. We can finance our evangelistic crusade. We can finance our gift giving. We can finance our pastelan. Pagpanghatag o mga bugas, panginahanglan sa mga tao. We can finance our own missionary work. We have to double time. We have to work. Ako ba ningon, pastor, wa may kapital. Ayaw mo pag-istorya ng kapital. Let's do what we can. All what is left in our hands. Kung sa'y nasa ito, makamot, gamito na ito na para magamit sa buluhaton sa Ginoo. Ginoo na mo padako na. No matter how small what you have. Si Moses, sungkod lang. Iyon na Ginoo, what is left in your hand? Iyon si Moses, sungkod na lang Ginoo. I will use that sungkod. Gamitan ng sungkod, and I will be with you. Kung sa'y nabilin si mong kamot, guna, daro, gamitan na. I will be with you. Kung sa'y nabilin si mong kamot, martilyo, panday, tanan, gamitan na. Kung sa'y nabilin si mong kamot, akong pagka-maestro, maestra, profession, gamitan na. Whatever left in our hands, let's give it to the hands of the Lord, and the Lord will turn it into great. Himuon na sa Ginoong dako, mga kaigsunan. Sorry, wala tayo oras, mga kaigsunan. Ayaw mo kalimutan, Domingo, alas 4, arrival sa tanan mga participants sa rally, association rally sa Power Churches, sa tanang mga sports fest candidates or participants, mga players, tanan mga batanon, mga SDA or non-SDA, mga Bible interest, dadon na to dito sa Nesdaco, Nueva Estrella, Santiago Dolores Academy. Ugma, mga kisunan, alas 4. No, sa Domingo, alas 4 sapon. Maka-witness ta sa opening night sa alas 6, then sa Tibuok Lunes,
dunay briefing, dunay dula pagka Friday, pagka Monday night mag-start dayon ang ato ang evangelistic crusade. Kada gabi, kada buntag mga kaigsunan. Thanks to the Lord nga si Pastor Denmark Likayan will help us, no? Magkitandem siya sa kuha sa pag himog mga wali, pag-deliver sa mga wali, buntag siya, gabi ko, something like. So thank you very much. God bless you and more power to you. Wanagi oras susbol ko sa ngalan lamang kanimo nga akong kapamilya kan Jesus Christ. Nga mo itong great provider, ako sa inyong kapamilya nimong ulipon sa pagwali sa mga balita. Pastor Israel Villaver the first magayon kanimo, malipayong adlaw igpapahulay.